Sa simula ng lahat, matapos ang dakilang baha na nagwasak sa buong daigdig, muling nagsimulang mamuhay ang sangkatauhan sa ilalim ng bagong pag-asa. Si Noe at ang kanyang mga anak na sina Sem, Ham at Japhet ang pinagmula ng mga bagong lahi na kumalat sa iba't ibang dako ng lupa. Sa paglipas ng mga taon, lumago ang kanilang mga anak at apo, at muling napuno ng buhay ang buong mundo. Ngunit kasama ng paglago ng tao, sumibol din ang pagnanais na magtayo ng pangalan, hindi para sa Diyos, kundi para sa kanilang sarili. Mula sa mga patag ng lupain ng Shinar, sa lugar na ngayoy tinatawag na Babylonia, nagsimula ang isa sa pinakatanyag at pinakamisteryosong kabanata sa kasaysayan ng tao. Ang mga tao noon ay nagsasalita pa ng iisang wika. Wala pang hadlang sa kanilang komunikasyon at ang kanilang pagkakaisa ay tila walang hanggan. Ngunit sa puso ng kanilang pagkakaisa ay may nakatagong binhi ng kayabangan. Halikayo, sabi nila sa isa't isa, tayo'y magtayo ng isang lungsod at isang tore na aabot hanggang sa kalangitan upang tayo'y magkaroon ng pangalan at hindi mangalat sa balat ng lupa. Sa unang tingin, tila ito'y proyekto ng pag-unlad, isang simbolo ng ambisyon at pagkakaisa ng lahi ng tao. Ngunit sa mata ng Diyos, ito'y isang pagtatangka na kunin ang kaluwalhatian na tanging sa Kanya lamang nararapat. Ang batiyang kanilang mga kamay ay nagsimulang magtrabaho ng walang pagod. Nagsunog sila ng laryo sa halip na bato at ginamit ang alkitran bilang semento. Habang tumataas ang tore, mas lalo ring tumataas ang kanilang pagmamataas. Sa bawat patong ng laryo ay may kasamang paglimot sa Diyos na lumikha sa kanila. Hindi na nila nais maglingkod sa Kanya. Nais nilang maging katulad Niya. At dito nagsimula ang malaking trahedya ng kanilang kaluluwa. Ang pag-ibig sa sarili na umakyat hanggang sa langit. Tiningnan ng Diyos mula sa kanyang trono ang ginagawa ng mga tao. Nakita niya ang kanilang pagkakaisa, ngunit hindi ito pagkakaisa sa kabutihan, kundi sa paghihimagsik. Alam niya na kung hahayaan niya silang magpatuloy, walang bagay na hindi nila sisikaping gawin kahit palabag sa kanyang kalooban. Kaya bumaba ang Diyos upang gapiin ang kapalaluan ng tao, hindi sa pamamagitan ng espada o apoy, kundi sa pamamagitan ng wika. Sa isang iglap, ang mga tao ay hindi na nagkaunawaan. Ang bawat isa'y nagsalita ng kakaibang salita, kakaibang tono at kakaibang diwa. Ang dating iisang wika ay nagkapira-piraso, at ang dating pagkakaisa ay naging kaguluhan. Nagulat ang mga tao. Ang kanilang mga salita ay hindi na maintindihan ng kanilang mga kasama. Ang isa'y humihingi ng tubig, ngunit ang sagot ay galit. Ang isa'y naguutos ng laryo, ngunit ang kapwa niya'y nagbibigay ng putik. Ang dating maayos na pagtutulungan ay naging magulong alingawngaw ng mga salitang walang saysay sa isa-isa. Sa takot at kalituhan, tumigil ang pagtatayo ng tower. Naiwan itong nakatindig, ngunit hindi natapos, isang bantayog ng kabiguan at kapalaluan ng tao. Tinawag ng mga tao ang lugar na iyon na Babel na nangangahulugang pagkalito, sapagkat doon nilito ng Diyos ang wika ng buong daigdig. Mula roon, kumalat ang mga tao sa iba't ibang lupain. Dala-dala ang kani-kanilang bagong wika, kultura at pagkakakilanlan. Ang kanilang mga lahi ay nagsimulang mabuo ayon sa kani-kanilang pangunawa. Sa loob ng maraming siglo, ang mga wika ay naging sagisag hindi lamang ng komunikasyon, kundi ng pagkakaiba, ng distansya at minsan ay ng alitan. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may dakilang karunungan ng Diyos. Hindi niya nilikha ang pagkakaiba upang magdulot ng digmaan, kundi upang ipaalala sa tao na hindi siya dapat maghangad ng kapangyarihang aabot sa langit. Ang pagkakaiba-iba ng wika ay naging paalala na tanging sa kanya nagmumula ang tunay na pagkakaisa. Sapagkat kung nagkakaisa ang tao sa kasamaan, kapahamakan ang bunga.
Ngunit kung nagkakaisa ang tao sa pananampalataya, kaligtasan ang gantimpala. Ang Babel ay hindi lamang tore ng ladrilyo. Ito ay tore ng puso. Itinayo ng tao sa kanyang pagnanais na maging Diyos sa sarili niyang paraan. Mula noon hanggang ngayon, ang ganitong diwa ay patuloy na umuusbong sa lipunan. Ang pagnanais na itaas ang sarili higit sa iba, ang paghahangad na kontrolin ang daigdig at kalikasan, at ang paglimot sa Diyos na siyang pinagmulan ng lahat ng kaalaman. Sa bawat makabagong syudad, sa bawat teknolohiyang ipinagmamalaki ng tao, may natatagong piraso ng Babel, ang pagmamataas na nagsasabing, kaya ko nang mag-isa, hindi ko na kailangan ang Diyos. Ngunit ang kasaysayan ay laging bumabalik sa katotohanan ito. Ang bawat kaharian, bawat tore, bawat ambisyon na itinayo sa kayabangan ay magigiba. Sa huli, tanging ang itinayo sa kababaang loob at pananampalataya ang mananatili. At kung paanong nilito ng Diyos ang mga wika noon, ngayon naman ay binibigyang buhay niya ang iisang wika ng Espiritu. Ang wika ng pag-ibig, kapatawaran at pagkakaisa sa ilalim ng kanyang biyaya. May mga iskolar na naniniwalang ang Babel ay hindi lamang pisikal na tore, kundi isang metapora ng sistemang gustong palitan ang Diyos. Maging sa modernong panahon, ang Babel ay sumasagisag sa mga institusyong itinayo ng tao sa labas ng kalooban ng Diyos. Mga lipunang pinapatakbo ng kasakiman, teknolohiyang walang moralidad at kulturang naghahangad ng pansariling kaluwalhatian. Ngunit tulad ng nangyari noon, darating ang sandali ng pagkakalito, ng pagbagsak at ng muling pagbabalik sa Diyos. Maging sa mga pahina ng Quran, bagaman hindi tahasang binanggit, ang Tower of Babel ay may mga paalala na katulad ng diwa nito, ang babala laban sa kapalaluan at ang pagkilala sa iisang Diyos na may kapangyarihang lumikha at magwasak. Sa bawat panitikan ng sinaunang panahon, ang tema ng Babel ay paulit-ulit. Kapag ang tao ay nagsimulang umasa sa sarili niyang lakas, siya'y tiyak na matitisod. Kaya ang aral ng Babel ay nananatiling buhay hanggang ngayon, na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa taas ng ating mga gusali, kundi sa lalim ng ating kababaang loob. Ang tunay na karunungan ay hindi ang makaakyat sa langit sa pamamagitan ng ladrilyo, kundi ang paglapit sa Diyos sa pamamagitan ng puso. Sapagkat walang tower, walang pangalan, at walang karangalan na makapapantay sa biyayang ibinibigay niya sa mga handang yumuko sa kanya. Ang kwento ng Tower ng Babel ay paalala na ang wika ay hindi lamang tunog, ito ay kapangyarihan. At kung paanong ginamit ng Diyos ang wika upang hatiin ang mga tao noon, ginagamit din niya ito ngayon upang pag-isahin tayong muli sa pamamagitan ng kanyang salita. Sa dulo ng panahon, ayon sa hula sa Aklat ng Pahayag, darating ang araw na bawat bansa, bawat lahi at bawat wika ay sabay-sabay na aawit ng papuri sa kordero ng Diyos. Sa araw na iyon, mabubura na ang lahat ng kalituhan, at ang Babel ay mapapalitan ng bagong Jerusalem, lungsod na itinayo, hindi ng kamay ng tao, kundi ng mismong Diyos. Pagkaraan ng pagkalito sa Babel, ang mundo ay tila nahati sa libu-libong tinig. Ang mga tao ay kumalat sa mga bundok, disyerto, kapatagan at kapuluan. Ang mga wika ay naging sagisag ng bagong mga kultura at mula roon ay nagsimulang mabuo ang iba't ibang kabihasnan. Ngunit sa bawat pag-usbong ng sibilisasyon, dala-dala ng sangkatauhan ang parehong sugat. Ang alaala ng Babel, ang kasaysayan ng pagmamataas at ang takot na maulit muli ang kanilang pagkawasak. Ang mga anak ni Sem ay lumipat sa mga lupain ng Asya at gitnang silangan. Mula sa kanila lumitaw ang mga Hebreo, mga Arameo at iba pang lahi. Ang mga anak ni Ham ay tumungo sa mga lugar ng Aprika at ilang bahagi ng Arabia, habang ang mga anak ni Japet ay kumalat sa Europa at mga hilagang lupain.
Ang daigdig ay muling napuno ng mga tao, ngunit ang kanilang mga puso ay may bahid ng Babel. Ang pagnanais na bumuo ng sarili nilang daan patungo sa langit sa sarili nilang paraan. Makalipas ang maraming henerasyon, ipinanganak si Abraham sa lupain ng Ur, isang lugar na malapit sa dating Shinar, halos sa anino ng Babel, at dito nagsimula ang panibagong yugto ng plano ng Diyos. Kung sa Babel ay nilito niya ang mga tao upang pigilan ang kasamaan, kay Abraham naman ay nagsimula siyang magtatag ng isang lahi na magiging daluyan ng pagpapala sa buong sanlibutan. Sa halip na pagkakahiwa-hiwalay, layunin ng Diyos ang pagkakaisa sa pananampalataya. Kung ang Babel ay itinayo upang maabot ang langit, si Abraham ay itinawag ng Diyos upang sumunod sa kanyang tinig, hindi pataas kundi palayo, hindi sa pagmamataas kundi sa pananampalataya. Sa ganitong paraan, ipinakita ng Diyos ang kabaligtaran ng diwa ng Babel. Ang mga tao sa Babel ay nagtayo upang manatili sa isang lugar, ngunit si Abraham ay tinawag upang umalis. Ang mga tao sa Babel ay umasa sa lakas ng sarili nilang mga kamay, ngunit si Abraham ay umasa sa pangako ng Diyos. Sa Babel ay pagkakahiwalay. Sa tipan kay Abraham ay panibagong pag-asa ng pagkakaisa. Kaya't makikita natin na hindi natapos ang kwento ng Babel sa kaguluhan. Ito'y naging simula ng plano ng Diyos na magtipon muli ng sangkatauhan sa ilalim ng kanyang pangalan. Ngunit habang lumilipas ang panahon, muling naulit sa iba't ibang anyo ang diwa ng Babel. Sa kasaysayan, maraming tore ang itinayo ng tao, hindi nagawa sa ladrilyo, kundi gawa sa ambisyon, kayamanan at kapangyarihan. Ang Babylonia ay muling lumitaw bilang isang imperyo na umalipin sa Israel. Sinundan ito ng Persya, Greece at Rome. Bawat isa ay nagtangkang magtatag ng sariling kaharian sa lupa na aabot sa langit. Ngunit sa lahat ng ito, iisa ang resulta, pagbagsak dahil sa pagmamataas. Ang propeta Isaias ay nagsabi, "Ang Panginoon ay laban sa lahat ng mayayabang at mapagmataas, ibababa niya ang lahat ng mataas." Isaias 2:12. Ito ang diwa ng Babel, na kahit gaano kataas ang abutin ng tao, kung hindi ito itinayo sa kababaang loob at pagsunod sa Diyos, ito'y tiyak na magigiba. Sa aklat ng pahayag, ang huling anyo ng Babel ay tinawag na Dakilang Babylonia, isang sistema ng kasalanan at kalapastanganan na maghahari sa huling panahon. Isang simbolo ng mundong patuloy na naghahangad ng kayamanan at kapangyarihan habang nililimot ang kabanalan. Ngunit sa huli, ang tinig ng Diyos ay muling maririnig. Bumagsak ang dakilang Babylonia, pahayag 18:2, sapagkat walang tore, walang imperyo at walang sistemang itinayo ng tao na makakatagal sa harap ng kapangyarihan ng Diyos. At sa pagbagsak ng huling Babel, magsisimula ang bagong wika, hindi wika ng pagkalito, kundi wika ng kaligtasan. Ang kagandahan ng plano ng Diyos ay laging matatagpuan sa kanyang kabaligtaran sa kasamaan ng tao. Kung sa Babel ay nilito niya ang mga wika, sa araw ng Pentecostes ay pinag-isa niya muli ang mga tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sa aklat ng gawa, nang bumaba ang Espiritu sa mga alagad, bawat isa ay nagsalita sa ibang wika, ngunit sa pagkakataong iyon, nagkaunawaan ng lahat. Ang mga Parthians, Medes, Elamites, taga-Mesopotamia, Judea at mga taga-Roma ay nakarinig ng iisang mensahe, ang Ebanghelyo ni Kristo. Sa Babel, ang mga wika ay naging hadlang. Sa Pentecostes, ito'y naging tulay ng biyaya. Iyan ang kabaligtarang hiwaga ng Diyos. Ginagamit niya ang dating sumpa upang maging pagpapala. Ang dating pagkalito ay ginawang paraan ng pagkakaisa. Ang dating paghihimagsik ay ginawang simula ng kaligtasan. Kaya't sa bawat panahon, kapag ang tao ay nagsisimulang magtayo muli ng sariling Babel, tinatawag niya tayong bumalik, hindi sa taas,
kundi sa kababaang loob, hindi sa kaluwalhatian ng pangalan, kundi sa kadalisayan ng puso. Ngayon, kung iisipin natin ang modernong panahon, makikita natin na ang diwa ng Babel ay hindi pa rin nawala. Ang mga skyscraper na umuusbong sa mga lungsod, ang mga superpower na naglalaban para sa kontrol, at ang teknolohiya na tila gustong palitan ng Diyos. Lahat ito ay bagong mukha ng lumang tore. Sa digital age, may bagong Babel na hindi gawa sa ladrilyo kundi sa code, data at algorithm. Ginagamit ng tao ang agham at katalinuhan upang lumikha ng mga bagay na kayang lumampas sa Diyos. Ngunit tulad noon, ang panganib ay pareho. Kapag ang tao ay naging sentro ng lahat, tiyak na darating ang pagkakalito, ang pagbagsak at ang pagkawala ng direksyon. Kaya nga, ang aral ng Tower ng Babel ay kailangang patuloy nating alalahanin. Hindi masama ang magtayo, basta't ang pundasyon ay ang Diyos. Hindi masama ang mangarap, basta't ang layunin ay para sa kanyang kaluwalhatian. Sapagkat kapag ang Diyos ang sentro ng ating mga proyekto, kahit gaano kataas ang ating marating, mananatili tayong matatag. Ngunit kapag ang sarili ang sentro, kahit anong ganda ng simula, magwawakas ito sa pagkawasak. Sa huli, ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang tore. Maaaring ito'y karera, relasyon, ambisyon o kayamanan. Ngunit tanungin natin ang ating sarili, ito ba ay itinayo upang maparangalan ng Diyos o upang maparangalan ng sarili? Sapagkat darating ang araw na susubukin ng hangin ng katotohanan ang lahat ng ating ginawa. Ang mga babel ng kayabangan ay babagsak, ngunit ang mga puso na itinayo sa pananampalataya ay mananatili magpakailanman. At gaya ng sinabi ni Haring Solomon, malibang ang Panginoon ang magtayo ng bahay, walang kabuluhan ang paghihirap ng nagtayo nito. Ito ang katotohanan na tumatagos sa bawat panahon, mula sa laryo ng Shinar hanggang sa mga gusali ng modernong mundo. Kaya't ngayon, habang sinusuri natin ang ating buhay, alalahanin natin si Babel, hindi upang matakot, kundi upang matuto. Upang maunawaan na ang tunay na kaluwalhatian ay hindi nasusukat sa taas, kundi sa lalim ng ating pananampalataya. At kapag dumating ang araw na muling babalik si Kristo, ang lahat ng wika, lahi at bansa ay muling magiging isa. Wala ng Babel, wala ng pagkalito, tanging isang tinig ng papuri, banal, banal, banal ang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon ng pagkakahiwa-hiwalay, dumating ang mga henerasyong nakalimot sa tunay na dahilan ng Babel. Ang mga tao ay nagsalita ng iba't ibang wika, sumamba sa iba't ibang Diyos, at nagtatag ng kani-kanilang kaharian. Ngunit sa puso ng Diyos, nananatili ang layunin, ang tipunin muli ang sangkatauhan sa ilalim ng iisang pangalan. Hindi ito sa pamamagitan ng tore, kundi sa pamamagitan ng isang tao, isang anak, isang Mesyas na magbabalik ng nawalang pagkakaisa. Ang mga propeta ng lumang tipan ay nagsimulang magsalita ng pag-asa. Sa gitna ng kaguluhan ng mga bansa, ipinahayag ni Propeta Isaias, darating ang araw na ang mga bansa ay magtitipon at aakyat sa bundok ng Panginoon. Magsasabi sila, halina tayo'y maglakad sa kanyang mga daan. Isaias 2:3. Isa itong pangako ng muling pagkakaisa. Isang araw kung saan ang mga wika at lahi ay hindi na sagabal, kundi magiging instrumento ng papuri. Ang mga tao ay hindi na magtatayo ng tore, kundi mag-aalay ng puso. At sa pagsapit ng kapanahunan, dumating si Jesus, ang salita na nagkatawang tao. Kung sa Babel ay nilito ng Diyos ang wika ng tao, sa pamamagitan ni Kristo ay binigyan tayo ng bagong wika, ang wika ng pag-ibig. Ang mga tao sa Babel ay gustong umakyat sa langit, ngunit si Jesus mula sa langit ay bumaba upang abutin tayo. Ang dating tore na simbolo ng kayabangan ay napalitan ng krus, isang tore ng kababaang loob at sakripisyo. Sa krus, nagtagpo ang langit at lupa, at ang pag-ibig ng Diyos ay naging tulay sa pagkakahiwalay ng tao. Sa aklat ng Gawa,
Matapos umakyat si Jesus sa langit, ang mga alagad ay tinipon sa iisang silid. Dumating ang araw ng Pentecostes at biglang bumaba ang Espiritu Santo sa anyo ng apoy. Nagsimulang magsalita ang bawat isa sa iba't ibang wika, ngunit sa pagkakataong iyon, nagkaunawaan ang lahat. Ang mga wika na minsang naging dahilan ng pagkakahiwalay ay ginamit ng Diyos upang ipalaganap ang kanyang ebanghelyo. Ang mga taga-Mesopotamia, Judea, Asya at Libya ay nakarinig ng iisang mensahe, si Jesus ang Panginoon. Sa sandaling iyon, bumalik ang dating pagkakaisa ng tao, ngunit sa bagong anyo, hindi sa lakas ng ladrilyo, kundi sa kapangyarihan ng Espiritu. Ang simbolismong ito ng Babel at Pentecostes ay napakalalim. Sa Babel, ang tao ay nagtangkang umakyat. Sa Pentecostes, ang Diyos ay bumaba. Sa Babel, naghari ang pagmamataas. Sa Pentecostes, dumaloy ang kababaang loob. Sa Babel, ang mga wika ay naging sagabal. Sa Pentecostes, ito'y naging daluyan ng biyaya. Sa Babel, itinayo ng tao ang kanyang pangalan. Sa Pentecostes, itinanyag ang pangalan ni Kristo. Ipinakita ng Diyos na ang tunay na kaluwalhatian ay hindi sa pagtatayo ng tore, kundi sa pagpapababa ng sarili upang mapalapit sa Kanya. Sa makabagong panahon, patuloy pa ring umiiral ang diwa ng Babel. Makikita natin ito sa mga bansa na nag-aagawan sa kapangyarihan, sa mga lipunang naghahati dahil sa relihiyon o politika at maging sa ating sariling puso na minsan ay puno ng kayabangan at kagustuhang magmataas. Ang mga Babel ng ating panahon ay hindi nagawa sa ladrilyo. Ito'y mga tore ng Babel ng ego, pera, social media, fame at pagnanais na makilala. Ngunit tandaan natin, walang tore ang makakaakyat sa langit kung ito'y itinayo para sa sarili lamang. Ngunit ang magandang balita ay ito, sa bawat pagkakahiwalay, laging may plano ang Diyos ng pagkakaisa. Ang bawat pagkakalito ay may kasamang layunin. Kung minsan ay hinahati niya tayo, hindi upang parusahan, kundi upang ilapit tayong muli sa Kanya. Tulad ng sa Babel, minsan ay sinisira niya ang ating mga plano, hindi dahil gusto niya tayong pahirapan, kundi dahil nais niyang itama ang ating direksyon. Sapagkat ang pinakamataas na tore ay hindi yaong nakikita ng mata, kundi yaong itinayo sa loob ng puso, ang tore ng pananampalataya. Kung tutuusin, ang buong kasaysayan ng sangkatauhan ay parang iisang malaking Babel. Paulit-ulit tayong nagtataas ng sarili at paulit-ulit tayong ibinababa ng Diyos upang muling matuto. Ngunit sa bawat pagbagsak, naroon din ang pagkakataon ng pagbabago. Tulad ng nangyari kay Jacob nang makipagbuno siya sa anghel, o kay Saul na naging Pablo, o kay Pedro na bumalik sa Panginoon matapos siyang itanggi. Ang bawat pagbagsak ay may kasamang pag-asa kung babangon tayo sa tulong ng Diyos. Ngayon, kung iisipin mo, makikita mo na ang Babel ay hindi lamang kwento ng mga ninuno natin. Ito, ikwento ng bawat isa sa atin. Sapagkat sa loob ng ating puso ay may mga Babel din na ating itinayo, mga pangarap, mga ambisyon at mga takot na gustong abutin ang langit. Ngunit sa dulo ng lahat, kailangan nating aminin, hindi natin kayang umakyat sa langit sa ating sariling paraan. Kailangan nating hayaang bumaba ang Diyos sa ating buhay, gaya ng pagbaba niya sa Pentecostes. Kapag hinayaan natin siya ang maging sentro ng ating mga plano, ang dating Babel ng ating puso ay magiging templo ng kanyang presensya. Ang mga dating salitang puno ng pagkalito ay magiging mga panalangin. Ang dating pagtatayo ng sarili ay magiging pagtataas sa kanyang pangalan. At sa ganoong sandali, ang dating sumpa ay magiging pagpapala. Sapagkat sa bawat Babel ng pagkakahiwalay, naroon ang pag-ibig ng Diyos na naghihintay, handang magpababa upang abutin tayo. Sa huli, ang aral ng Tower ng Babel ay isang paalala. Ang tunay na kaharian ng Diyos ay hindi matatagpuan sa taas ng tore, kundi sa lalim ng puso.
Hindi ito binubuo ng ladrilyo, kundi ng kabutihan, kababaang loob at pananampalataya. At kung tayo'y magtutulungan, magmamahalan, at magsasalita sa iisang wika ng pag-ibig, muling magaganap ang plano ng Diyos, ang pagkakaisa ng lahat ng lahi, wika at bansa sa ilalim ng kanyang kaharian. Kaya't kapag tinitingnan mo ang mga gusali ng mundo, ang mga syudad na puno ng liwanag o ang mga pangarap mong tila abot langit, alalahanin mo mas mataas pa rin ang Diyos. Higit siyang matayog sa ating mga ambisyon at higit siyang malapit sa mga pusong marunong yumuko. Tulad ng sinabi ni Jesus, ang sinumang nagmamataas ay ibababa, ngunit ang nagpapakumbaba ay itataas. Lucas 14:11. At kung darating ang araw na tayo'y magtipon muli sa kanyang kaharian, wala nang Babel, wala nang pagkalito, wala nang hati-hati. Lahat ng wika ay muling magiging isa at iisang tinig lamang ang maririnig. Purihin ang Panginoon sapagkat siya ay mabuti at ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. Kung nagustuhan mo ang topic na ito, type amen sa comment section at huwag kalimutang mag-subscribe. God bless sa ating lahat.